Ito ang trending na balita ngayon na pinag-uusapan at hindi ipinalalabas sa mga mainstream media. Usapan ngayon sa SOCMED at sa mga kanto-kanto ng internet ay tungkol sa biglang pagsibak kay PNP Chief Nicolas Torre. Sunod-sunuran daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos, pero bakit kaya inalis sa pwesto kahit parang tapat na aso sa Malacanang? Ano ang tunay na kwento sa likod nito? Halina't alamin natin ang mga chismis at bulungan na hindi mo makikita sa mainstream media. Kamakailan lang, Agosto 26, 2025, naglabas ng utos si Pangulong Marcos sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tanggalin si Torre bilang PNP Chief, effective immediately. 3 buwan lang ang itinagal ni Torre sa pwesto, na siyang pinakamaikling termino ng isang PNP Chief sa kasaysayan. Siya pa naman ang unang nagtapos sa Philippine National Police Academy na naging hepe ng PNP at kilala sa mga high-profile na operasyon tulad ng pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Quiboloy. Pero bakit kaya siya biglang tinanggal? Ano ang mga bulungan sa likod ng eksena? Maraming netizens ang nagulat at nag-speculate sa dahilan ng pagsibak kay Torre. Ayon sa mga ulat, noong Agosto 6, nag-reshuffle si Torre ng mga senior PNP officials kabilang na ang paglilipat kay General Jose Melencio Nartates Jr. mula Deputy Chief for Administration patungong Area Police Command sa Western Mindanao. Pero hindi ito nagustuhan ng National Police Commission na pinamumunuan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Noong Agosto 14, naglabas ang NAPOLCOM ng resolusyon na nagpawalang bisa sa mga reassignments na ito dahil hindi raw ito dumaan sa kanilang approval. Hindi ba't parang masyadong maliit na dahilan ito para sibakin ang isang PNP chief na sunod-sunuran kay Marcos? May mga bulungan sa social media na baka may mas malalim pang dahilan. Sabi ng ilang netizens, baka konektado ito sa tensyon sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Si Torre kasi ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte dahil sa warrant mula sa International Criminal Court noong Marso 2025. Kaya naman galit na galit ang kampo ng mga Duterte sa kanya. Sabi ni Acting Davao Mayor Baste Duterte, demoted siya so tingin ko may internal conflict talaga na nangyari dyan. Si Senator Bato de la Rosa naman, isang kilalang kaalyado ni Duterte, nagkomento rin, well, it just goes to show na walang forever. That's the reality sa serbisyo. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi na baka may kinalaman ito sa internal na gulo sa PNP. Si Torre pa rin daw ay 4-star general, kaya kahit si Nartates na ang officer in charge, hindi pa rin siya ganap na PNP chief hanggat hindi nagre-retiro si Torre sa 2027. Kaya naman may bulungan na baka inaalok si Torre ng ibang posisyon para mapilitan siyang magretiro ng maaga at maayos ang sitwasyon. Pero ano nga kaya ang tunay na motibo? Sabi ni Torre mismo, look at me straight in the eye, do I look like somebody who is bitter? Mukhang kalmado lang siya, pero maraming Pilipino ang nagtatanong, ano ang totoong dahilan sa likod ng biglang pagsibak kay Torre? Ito na nga, grabe ho yung interview, latest interview ni Torre, tila parang iiyak na ho ata siya. Gago! Hindi, yun ho yung obserbasyon ho ng mga kababayan natin na para bagang napaka-defensive niya at parang konting ano na lang ay mukhang bibigay na. Naku, alam mo Torre, ako naintindihan ko ikaw. Hindi, totoo, naintindihan ko. Kahit ako siguro kung nasa kalagayan mo ako, talagang maluluha ako. Mantakin mo ba naman? Gawin mo na ang lahat, di ba? As in, naging para kagang lapdog, ika nga, o sunod-sunuran na aso sa iyong amo, tapos bigla kang ilalaglag. Ay, naku, grabe ho. Hindi ko kakayanin niya kung ako, hindi, totoo, masyado yan, ha? Iiyak talaga ako niyan, ha? Montakin mong yun, kahit ikaw ay tinawag na most hated PNP chief at talagang nagalit sa iyo ang buong taong bayan, ay sinunod mo ang kautusan na dalhin si Pangulong Duterte sa dahig. At grabe ho yung natanggap mong batikos dahil nga naman palpak, di ba? Gago!
Mantakin mo, dalhin mo ang dating Pangulo na siyang nag-angat ng sahod ninyong mga pulis, sahod ng mga sundalo at iba pang uniform personnel. Grabe ho ang pasasalamat ng mga kapulisan at ng mga kasundaluhan kay Pangulong Duterte, and yet ikaw ang nambuli sa kanya nun. Gago! 'Di ba? Kaya talagang sabi ko nga, alam mo, nakakalungkot tong dinanas ni Torre. Sobrang ito'y pambababa sa kanya. Mantakin mo, wala pa ho siyang mas mabilis pa yung ano niya, yung sinasabi niya na 3-minute o 5-minute response. Ngayon, wala pang, I think it's almost 5 months. Si baka kagad. Kahihiyahiya ho yan. At saka ito ho, literal, you're fired. Yung iba kasi pinag-resign. Ikaw, you're fired, di ba? Diyan sa position mo, you are relieved. Naku, pambira, sakit sa puso nun. Gago! Hindi, meron daw kasi nangyari nung mga nakaraan, yung panahon ata ni Ping Lacson. Pero iba ang dahilan. It's not because pasaway ka. Hindi ganon, hindi ganon. Ito, kaya ka di umano tinanggal at finay dyan sa iyong position dahil alam naman natin, lumalabas na mga balita. Sinabi na Rimulya, pasaway ka, di ba? Hindi ka sumunod sa sinabi ng Napolcom na lumagpas ka sa iyong otoridad. Kaya tuloy na sibak ka dyan sa posisyon mo. Pero kasi, alam mo, hindi ako, I'm trying to understand kung bakit ganito ang nangyari dito kay Torre. This is something na alam mo yon, parang sobra naman niyang pamamaliit sa iyo. Parang hindi na lang hinantay na matapos ka, magkasakit ka. O alam mo yon, mag-imbento ka ng other reason like health reason. Hindi, talagang sa kasagsagan ng awayan nyo, alis ka na dyan. Ganon di ba? Kaya ngayon, nung ikaw yung in-interview na, hindi na maipintay mukha mo. Hindi totoo. Gago! Hindi na natin maintindihan kung ano yung sinasabi mo at parang tila talagang ano ka na, parang disheartened, ika nga. Di ba? Tapos sasabihin niya pang hindi daw siya bitter o hindi daw siya galit sa administrasyon. And yet, nung tinanong siya kung tatanggapin niya, ang sagot niya, wala pa kang alok, paano ko tatanggapin? Di ba? Alam mo naman na yun ay pamidya lang ng Malacanang Pero wag ka mag-alala. Eto wag ka mag-alala kasi yung matinungang tao, na katulad ni Attorney Vic, si Attorney Vic Rodriguez, talagang 6 na taon na nasa tabi ni Pangulong Marcos yan. 6 na taon na talagang naging somehow utusan yan bilang abogado ni Marcos. 6 na taon talagang nagtrabaho para kay Marcos at walang ginawang masama. Yun ang talagang masakit. Sinibak yun dahil, hindi, alam mo, although hindi pala sinibak, sorry, not the word sinibak, nag-resign. Kasi siya talaga nag-resign. And yet, alam mo yon, ang punto kasi dito, nung siya ay binabanatan na, 'di ba, ng mga tao ni Marcos, hindi man lang siya pinagtanggol ni Marcos. 'Yun yung sad doon 'di ba? Hindi man siya sinibak. The mere fact na tinalo siya dahil hindi siya pinagtanggol ni Marcos ay malaking bagay po 'yun, 'di ba? Huwag ka mag-alala, 'di ba? Dahil ikaw naman kahit papaano deserving. Si Attorney Vic, deserve niya nasa tabi ni Marcos dahil talaga naman naging loyal. And yet, hindi lang siya pinagtanggol ni Marcos kaya napilitan na siya mag-resign. Ikaw, pasaway ka naman daw. Kaya okay lang yan. Okay lang yan. Tanggapin mo na lang na isa kang pasaway. O, di ba? Panoorin natin itong sabi ng mga netizen, mangiyak-ngiyak ka daw dito. Hindi ko pa napapanood to. Tingnan nga natin. Hindi, sabi nila sa akin, Banat Bay, panoorin mo yung interview ni Torre. Mangiyak-ngiyak siya dun para siyang natatayang di maintindihan. Para siyang bagang tuliro. Alam mo yung tuliro? Panoorin natin. Tingnan nga natin. Komento nga kayo kung ano ma-observe niya dito kay Torre. Nagsalita na si General Nicolas Torre kaugnay ng Grabe naman yung picture ng ng News 5, pambihira Talaga namang ito naman itsura di ba? Hindi maipinta.
Ano nga uli yung sinabi mo, General Torre, pagpangit? Ano yung sinabi mo? Nakalimutan ko na. Bak sa kanya bilang PNP chief. Nakipagkita rin siya kay Congresswoman Laila De Lima. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ni General Torre? Yes, Jiggy, wala nga raw sama ng loob itong si Yun. General Nicolas Torre III at suportado pa rin daw niya si Pangulong Bongbong Marcos. Yan nga Agoy. siguro niya, no? Matapos siyang sibakin ni Pangulong Marcos bilang hepe ng PNP. Ayon nga kay Torre ay magsisilbi pa rin po siyang pulis dahil inalis lang naman muna siya, no, bilang appointee. At ang sabi po niya ay hindi siya nakapunta doon sa turnover dahil wala naman daw turnover to speak of. Doon naman sa issue, no, kung may magkakaroon ba ng early retirement, hindi pa muna yan sinagot ni Torre kanina, pero ang sinabi niya, mag-i-issue raw siya ng statement sa mga susunod na araw. Ang malinaw sa ngayon, Jiggy, ay mag-hain siya or magpa-file siya ng leave of absence. Yan muna yung siniguro sa atin kanina ni Torre. Pakinggan natin itong... Hindi, i-give up mo na rin yung 4-star mo. Pambira kaya, mahiya ka naman ng konti. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, issue ngayon yan eh. Issue yung, kasi sa Pilipinas, sabi sa batas daw, isa lang ang pwedeng humawak ng 4-star, di ba? At syempre, yun ay usually talagang nasa PNP chief. Since nasibak siya sa pagiging PNP chief, yung 4-star daw ay hindi pwedeng bawiin ng gobyerno. Ito ay dapat ay may kusa. Alam mo, ito lang kung bakit nilagay sa batas na kailangan may kusa, kahit papaano, ang espiritu ng batas ay nagsasabing, if you are a honorable person, at ikaw ay natanggal sa trabaho, at least have the honor of giving up the 4-star. Di ba? Yung estrella mo dyan, give it up in a honorable way, di ba? Ibigay mo. Siguro, hindi naisip nung batas na may mga makakapalang mukha talaga, di ba? Meron talagang mga Pilipinong sinibak ka na, ayaw pa ba isoli yung pagiging 4-star? Hindi naisip ng batas yun. Siguro, kaya ayan, nangyari ngayon sa kanila. Di ba? Sabi ko nga, hindi ba? Boxing ka pa. Nanalo kang walang kalaban. This time, natalo ka nung kalaban mo. Bakit? Hindi kasi, ano ba ginawa niya? Dinemote niya yung second to the highest na si Nartates Dinemote niya, nilagay niya sa Mindanao. Binato niya talaga sa Mindanao At doon nag-react ng Napolcom, pinababawi sa'yo, hindi mo binawi. Ayaw mo. Sabi sa kanya, ayaw mo sumunod. Okay, sige, sibak ka dyan. Palit namin si Nartates. Ayun. Yan ang tinatawag na knockout. Di ba? Sa akin, sa akin, kung may natitira ka pang hiya sa buhay mo, na Torre, kung meron ka pang natitirang dangal sa buhay mo, give up mo na yung pagiging 4-star mo. Ako na lang magbigay sa iyo ng yung tinatatak na 4-star. Tatatakan na lang kita. Alam mo yung elementary na bigyan kita nun. Kanyang kahayag. I've been Okay. for more than 30 years. Wag ka pabihira naman. Gago! Kayo naman Kayo masyado nyo naman. Kayo kasi mga netizen, yung mga netizen kasi din, mga gago din minsan. Sabi ba naman, ba't yung itsura niya, no? Na halatang galing sa galing sa talagang, yung parang humahagul-hugul na bata. Hindi, may nababasa kasi kung gano'n Ba't ganyan yung itsura ni Torre? Para siyang galing na sa humagulgul na bata at umiiyak. Di ba? Parang kunwari mag-iis. Kasi ganyan May mga mga kaibigan tayong ganyan Kunwari, kakahiwalay lang, iniwan ng jowa, iniwan sa mas mayaman, o di kaya iniwan sa mas pogi, o di kaya iniwan sa mas bata, o di ba? Na biglang hindi, okay lang ako. Okay lang ako.
No hard feelings. Pero sa totoo lang, durog na durog. Hindi, ganun eh. Huwag nyo namang, kayo naman mga kababayan, ang sama ng ugali ninyo. Huwag nyo namang sabihin yan kay Tore. Hindi maganda yan. Kawawa na nga yung tao. Masyado nyo pang binubuli. Di ba? Kawawa na nga yung tao. Masyado na nga siyang napahiya. Tapos binubuli nyo pa, sinasabihan nyo pang umiiyak o iyakin. Huwag ganun. Hindi maganda yan. Ha? Pangarap pa naman niya maging mas mataas pa sa PNP chief. Di ba? Kayo naman, mantakin mo lumabas yung mga video niya na para siyang presidente. Tapos biglang ganyan ng dinanas. Huwag naman ganun. Ang sakit nun ha. Pagkatas mong, hindi kasi, pambihira, hindi naman lalabas yung video na yun kung walang nag-video sa galing sa kampo nila. Kasi mga malalapit lang doon sa posisyon na yun, ay mga pulis. So binidyo ng pulis yun para i-upload. Tapos, pambihira naman kayo. Hindi, sasama ng ugali ninyo. Hindi ko gusto yung mga ganyang kaugalian nyo. Pagkatapos na mapahiya nung taong ilang beses, ganyan pa yung ugali ninyo na sasabihin ninyong iyakin ito, umiiyak ngayon. Wag ganun. This is not the first time that this happened in my career. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala. Look me into the eye. Look into my eye. Sabi niya, do I look like I'm bitter? Gusto mo ba sagutin ka ng tambayan? Siyempre, yung mga media, hindi ka sasagutin yan. Alam mo naman yung mga yan, busog yan eh, di ba? Hindi ka sasagutin yan. Mahirap sumagot. Ang mga medyang busog, mahirap sumagot yan. Pero ako, pwede ko sumagot sa'yo, tsaka yung mga taong bayan. Huwag mo nang antayin yung sagot ko. If you look like, o if you look bitter. Yung taong bayan, kayo, ano sa tingin ninyo? Bitter to o hindi? Oh. Wala akong sama ng loob. And Ayan, yan. Pag medyo tumataas na tono ng boses, yung para ba, ganun-ganun na. Alam mo na yan. Hindi, di ba? May nagsabi nga sa akin, pag ako daw na tumataas ang boses, wala, yan. Pag nagwawangin ka na, di ba? Ganun eh. Tingnan natin, I've been an officer for more than 30 years. Tapos bigla ka nalaglag. Gago! Alam mo, eto 30 years. Lahat ng opisyal ng PNP, pinangarap maging PNP chief. Of course. That's the ending. Alam natin yan. Promotion, from simula hanggang kataas-taasan, ma-promote ka. Yan ay hindi natin mapapagkaila sa kapulisan yan. Yan ang pinakapangarap nila for 30 years. Diba? 30 years. Pangarap nila na maging PNP chief. For 30 years, tinrabaho mo yan. Binild mo yung reputasyon mong wala, di ba? Binild mo yung imahe mong sabit-sabit. At nung nakuha mo, naandun ka na sa clouds, ika nga. Ibig sabihin, ang taas na eh. Ang sarap ng pangarap ko na after 30 years, tagumpay, naging PNP chief ako. Akin na tong PNP, akin na tong kapulisan. Alam mo kasi sabi ko sa iyo yung sabi nga ni pangalan nito, ni Senator Jinggoy Estrada, you're the most arrogant PNP chief. Totoo naman. Naging arrogante ka. And sabi ko nga sa inyo, yung pagiging arrogant niya nung panahon ni PRRD, nung panahon ng KOJC Siege at kay Pastor Kibuloy, di ba? Ayaw maniwala ng mga tao na arrogante ka. Ibig sabihin, ang magsasabi lang yan, mga Duterte supporter. Pero yung mga taga-iba, hindi masasabing arrogante ka. Kasi siyempre, kinakampihan ka. Pero ngayon, this proves na talagang arrogante ka. Bakit? Hindi mo sinunod. Di umano. Sabi ng ni Remulla, yung Napolcom, di ba? Memorandum, hindi mo sinunod. Naging arrogante ka dahil sabi nga ni Lacson,
yan po ay lahat ay ano yan, yan po ay para bagang understandable na once na naging PNP chief ka, yung mga second, ipinapaalam yan yung lahat ng kanilang mga appointment. Hindi yung akala mo ikaw na ang pinaka-boss.